Sa karagdagan pang balita, ang Interagency Task Force muli namang magpupulong ngayong araw. Hindi lamang susunod na alert level at kategorya ng mga bansang dapat mapasama sa red, yellow at green list ang pag-usapan mamaya sa gagawing meeting ng Interagency Task Force. Inihayag ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na kasama rin sa agenda ng IATF meeting mamaya ang health package na posibleng may pagkaloob sa mga manggagawang naka-home isolation or quarantine. Sarap na rin ito ng maraming magagawa na kabilang sa mga no work, no pay employees na walang pinagkakitaan habang dumaan o dumaraan sa home isolation. Magiging kabahagyan niya dito ang PhilHealth habang kasama din sa pag-usapan mamayang meeting ang may kinalaman sa mga self-employed. Tatalakayin din para sa mga ito ang insentibo na posibleng maibigay sa kanila, pati na ang tulong sa mga walang hanap buhay ay pag-usapan din sa pulong. Inaasahan ding makaklaro mamaya ang papel ng employer at employee sa harap ng kasalukuyang COVID situation sa bansa na kung saan marami ang hindi makapasok dahil tinamaan ng sakit. Nagsagawa na ng investigasyon ng accredited cybersecurity team ng kampo ni Senator Panfilo Lacson sa sinasabi nangyaring data breach sa system ng COMELEC. Ito ay kahit limitado lamang ang kanyang access at tanging ang Department of Information and Communications Technology at COMELEC lang ang makakapagkumpirma o pabulaanan ang naturang ulat. Punto ni Lacson ang malaman lamang anya kung sino ang responsable dito ay isa ng material information upang matukoy ang motibo at sino ang makikinabang sa naturang umano'y hacking incident. Ayon pa sa senador, kailangan linawin ng COMELEC kung gaano katotoo ang naturang hacking incident at maging tapat sa kanilang matutuklasan. Mahalaga rin na maging bukas ito sa mga eksperto at iba pang stakeholders upang mapatatag ang security systems kabilang na ang cybersecurity experts ng iba pang aspirants. Nanawagan naman si Senator Manny Pacquiao sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation para sa agarang investigasyon. Ayon sa senador, kailangan gawin ng Kongreso ang oversight powers nito sa pagpapatupad ng automated election law. Ayon pa kay Pacquiao, kailangan isama sa investigasyon kung gaano ba katatag ang security na ginagamit ng COMELEC para maprotektahan ang kanilang network. Mahalaga rin anya ang investigasyon na ito dahil kung nakumpurmiso ang automated system, kailangan ding makapagpresenta ng backup plan ang poll body para matiyak na maisasagawa pa rin ang eleksyon sa tamang panahon. Ayon naman sa tagapagsalita ni Ferdinand Bongbong Marcos, oobserbahan muna nila ang magiging development sa umano'y hacking incident at ang magiging resulta sa investigasyon. Gayunman, nananawagan pa rin ng kampo ni Marcos sa steering committee ng COMELEC at Congressional Oversight Committee na gumawa na ng kaukulang investigasyon upang matiyak ang integridad ng paparating na halalan. Wala pang komento ang ibang presidential aspirants ukol sa isyong ito. Batay sa ulat ng isang pahayagan na kompromiso ang ilang mahalagang impormasyon ng mga botante dahil sa umano'y hacking incident noong Sabado. Naalarma naman ang magkatandem na sina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa naturang ulat na data breach. Ayon sa dalawa, kailangang umaksyon dito ang COMELEC upang matiyak na hindi mauulit ang katulad na insidente na maaaring makaapekto sa integridad ng 2022 elections. Inihayag ni COMELEC First Division Presiding Commissioner Ruben Aguanzon na sa January 17, 2022 target nilang mailabas ang resolusyon sa disqualification cases ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay ang disqualification cases na isinampa ng Akbayan et al. At Bonifacio Ilagan et al. Versus Marcos Jr. Noong January 7 ay natapos na ang preliminary conferences dito at kahapon naman ay nairaffle kung sino ang ponente o susulat sa desisyon ng dibisyon. Ano mang panghuhusga sa kapwang Health Secretary Francisco Duque III explained that the Philippines is still experiencing a continuous spike of COVID-19 cases and that its peak is yet to come. Therefore, the decline of COVID-19 cases is not yet happening. According to the health chief, the 28,007 cases logged yesterday was due to low testing output and failure of some molecular laboratories to submit their reports on time. Premature. Kaya lang naman mababa yan. Tandaan natin, galing yan sa Sunday testing output. And usually Sunday, mababa ang testing output. Yung iba sarado, tapos of course, yung iba maraming mga nag-isolate dahil may symptoms, yung iba nag-quarantine because na-expose. So this is not an indication that the peak is over. We might still be in the acceleration phase of our surge, no? I cannot say for now whether it's the beginning of a downtrend. This statement was supported by World Health Organization country representative Dr. Rabindra Abhayasinghe. He added that it can only be said that a country's COVID-19 cases are declining when it has reached its peak. We need to be careful in assessing and jumping to conclusions. What is critically important is we reduce the opportunity for virus transmission by following the minimum public health standards, by reducing close contacts, by early isolation and quarantining if you know that you are having symptoms and you have been a close contact, so that we minimize the opportunities for virus to spread.
Health authorities are on the watch for the peak of COVID-19 cases amid the onslaught of the Omicron variant. According to Secretary Duque, they want to avoid the alert level 4 scenario, so they are appealing to the public to religiously follow the health protocols and to cooperate with the government's efforts in curbing the infection. But of course, we pray, we are doing our best to hopefully contain this the soonest possible time and then mag-decelerate na kaagad. Like what happened in South Africa. Mabilis tumaas, mabilis bumaba. 4 weeks lang yun. So I hope we follow the same trend or pattern. Kung ang pagtatasa ng ating local officials, regional director level, or division, or even at the school level, ay kailangang magsuspindi ng klase o ng, if not the full class ay learning activities, then we are authorized for a maximum of 2 weeks at a time subject to reporting. At kung mas mahaba pa doon ay kailangan ikonsulta sa amin kung maaaring pahintulutan ito. Opisyal nang nagdeklara ng academic health break ang Department of Education National Capital Region sa lahat ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Sa inilabas na memorandum order, suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa basic education mula January 15 hanggang 22. Muling ibabalik ang klase sa January 24 hanggang 29 pero limitado lamang muna sa distance learning modalities gaya ng online schooling, module at DepEd TV. Hindi rin ire-require ang pisikal na pagpasok sa mga paaralan ng mga guro. Gayunman, dapat gamitin na lang ng mga estudyante at guro ang kanilang mid-year break mula January 31 hanggang February 5 sa makeup classes upang mabawi ang mga backlog sa aralin. Nakatakda naman ang second quarter examination sa February 7 at 8, habang nasa diskresyon na ng mga private school kung kailan sila magsususpinde ng klase. Maging ang DepEd Region 4A, sinuspindi na muna ang lahat ng physical at online classes mula January 17 hanggang 29. Ang pamahalaang lungsod ng Antipolo Rizal, nagdeklara na rin ng academic health break mula January 17 hanggang 29. Sa Facebook post ni Antipolo City Mayor Andrea Inares, inianunsyo nito na suspendido ang lahat ng physical at online classes sa public at private schools sa buong syudad. Ang Marikina LGU naman extended hanggang sa January 29 ang academic health break sa lahat ng mga paaralan sa kanilang lungsod. Nauna nang nagdeklara kahapon ng health break ang pamahalaang lungsod ng Maynila simula ngayong araw hanggang sa January 21. Samantala, suportado naman ng Department of Health at ng Malacanang ang desisyon ng mga LGU na magdeklara ng academic health break. Ito ay upang matulungan na mapababa rin ang bilang ng mga nagkakasakit at makapagpagaling ang mga tinamaan ng COVID-19. Well, prerogative naman po yan ng mga local governments, no? Because they are mandated to protect the health of their constituents. Kung nakikita po nilang mataas po kaso sa kanilang mga lugar, nakikita po nila na pati po yung mga kabataan na kasama po dun sa nag-aaral, no, ng mga online ay naapektuhan ito pong pagtaas ng kaso sa ating bansa, they have that authority to do that. Siyempre, ina-assess yan ng mga LGUs, no? At it really depends on their assessment of the LGUs sa kanilang mga localities. Kahit yung mga online classes naman po, hindi naman po ibig sabihin dahil kung online, hindi naman po ibig sabihin na hindi sila apektado, no? Because even those who need to do online, maaari pong meron sa kanila na who have to be who have tested positive